Speaking of due process, mga kababayan, ito po siya. Speaking of due process, anong nangyari kay Digong walang due process? Pinagpapatay, nakitang adik, nakitang ganyan, tumba. Pinainom ba ng tubig bago pinatay? Hindi. Chinek ba? Drenag test ba? Kinulong ba? Inaresto ba bago papatayin? Hindi. Patay diretso. Sa madaling salita, walang due process. So ngayon mga kababayan, ang ating pag-uusapan dito kay Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta ngayon sa hearing sa Senado patungkol sa pangunguna ni Amy Marcos, si Digong daw ay ikinulong sa ICC na walang due process. Parang nabaliktad yata. Maniniwala ba kayo mga kababayan? Naniniwala po ba kayo? Si Digong daw po ay ikinulong na hindi dinaan sa tamang proseso o walang due process. Parang nabaliktad. Yung panahon ba ni Digong na pinatumba niya ang 30,000 kat sinasabing adik, may due process ba yon? Unang tanong ko, mga kababayan, bago ko i-play ang video na sinabi ni Marcoleta doon sa hearing kanina lang, o ngayon lang, hindi pa sila tapos. Meron ba sa saligang batas, di ba abogado siya? No? Tatanungin ko po kayo, Senator Marcoleta, di ba abogado po kayo? Nakasaad po ba sa saligang batas sa Philippine Constitution na kapag nakita kang nagtinda ng shabu, papatayin? Nakasaad po ba sa Philippine Constitution or sa saligang batas na kapag nakita kang gumamit, tutok hangin? Nakasaad din po ba sa Philippine Constitution or sa saligang batas, Senador Marcoleta, isa kang abogado, na kapag nakitang lubog ang pisngi, bungal ang ngipin, luwa ang mata, puno ng tato at payat, papatayin kasi adik na? Nasa saligang batas po ba yan? Kahit isa po doon sa sinabi ko, Senator Marcoleta, wala. Pero pakinggan nyo mga kababayan. Ang pagkulong daw kay Digong sa ICC ay hindi daw dinaan sa tamang proseso, wala daw due process. Pakinggan po natin. Ano po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya ay dating Pangulo, kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Alam mo, sa totoo lang, Senator Marcoleta, tigilan mo na yung bigkas mo ng batas. Kasi kahit ikaw, nilabag mo ang batas. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, speaking of batas kay Marcoleta, bago mo yan sabihin, Senator Marcoleta, yung patungkol sa mga articles dyan at lileksyuran mo ang mga senador na hindi abogado kasi abogado ka nga. Okay naman yun. Tanggap naman namin yun. Marcoleta, tanggap namin. Tanggap namin sana kung ikaw ay hindi ka nagvendalo. May nilabag ka ring batas. Ano ba yung batas niya, Kent, na nilabag? Anong ginawa niya sa susi niya sa Comelec? Di ba ang Comelec ngayon, mga kababayan ay nagbaba na ng show cause order kay Marcoleta dahil sa ginawa niyang ito, mga kababayan, ito. Marcoleta. Ayan. Show cause order. Maniwala na sana kami. Yung patungkol dyan sa mga ganyan-ganyan Binigyan naman ng 10 araw sa Senador Dante Marcoleta para sagutin ang inihaing show cause order laban sa kanya ng Comelec. Ito'y dahil sa hindi pagkakatugma umano ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE sa nagdaang 2025 elections. Sa ulat kasi ng Comelec, lumalabas na nasa 112 million pesos ang nagastos ng senador sa kanyang kampanya. Mas mataas ito sa halos 52 million pesos na idineklara niya sa kanyang SALN. Maaari siyang maharap sa election offense, perjury at falsification of public documents sakaling mapatunayang may paglabag nga ang senador. So gusto nating malaman kung may paglabag ba doon sa Section 99 o meron bang hindi na isama talaga at ano bang kadahilanan kung bakit hindi na isama yung mga ibang nagbigay o ibang mga nag-donate na mga tao sa isang kandidato. Binigyan naman ng... Diba? So, mga kababayan,
nakakasuka. Yeah? Nakakasuka pakinggan na magsasalita si Marcoleta sa Senado patungkol sa mga batas. Nakakasuka na marinig mo at nakakadura, di ba? Nakakaduwal. Napakinggan mo na magsalita siya na mga due process daw, yung mga about daw sa mga batas-batas. Kung siya mismo hindi lumabag sa batas, siya nga mismo eh. Di ba? Ngayon mga kababayan, matutuwa ka ba na pakinggan siya, na nagli-lecture siya patungkol sa mga batas-batas sa Senado sa hearing kanina? Isamantalang siya, nilulunok niya, niluluwa pa, kinakain ulit. Kita niyo mga kababayan? Di ba? Mahirap mga kababayan na habang nanonood ka, ang ganda sanang pakinggan kasi nga, syempre may abogado na senador, hindi tayo, di ba, hindi na tayo magsasabi na, oh, ano ba to, parang si Robin lang, parang si Bongo, parang si Bato, mga walang batas, walang alam sa batas. Kasi nga, bakit kasi si senador na artista naman to, yung dating assistant lang, taga-bitbit ng ice water, naging senador, yung isa, naging pulis na rank 1 star general, naging 4 star, tapos naging senador. Di ba? Imbes na matuwa ka kasi may abogado na senador, wala din naman kwenta. Abogado nga, nilabag naman yung pagiging abogado. Tapos sasabihin, Talagang walang due process eh. Oh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin doon sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Walang due process. Ang tanging nagawa lamang Ayan ng na naman. DFA, pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilao. Actually, mga kababayan, ganito yan na. Uulitin ko. Alam nyo, sabi ko sa inyo, di ba, nung nakaraan, ganito yan ha, ano ang ginawa nila sa rally? Patalsikin si Marcos. Ha? Hindi tumalab, nagrally ulit si Kiko Barsaga. Hindi tumalab, lumabas si Saldico. Hindi tumalab, nagsalita si Aimee na adik si Marcos. Hindi tumalab, balik kay Digong. Yan nga sabi ko sa inyo mga kababayan, nasa listahan yan, planado na nila yan. Kaya anong araw yung live na yon na sinabi ko sa inyo? Rally, Saldico, Aimee, balik kay Digong. Diba? Si Digong na naman sila ngayon kasi hindi tumalab eh. Planado na kasi yan. Hindi tumalab doon sa ilang rallying ginawa nila, ilang paninirang ginawa nila, balik na naman sila kay Digong. Hindi na sila natapos kay Digong. Di ba? Planado na nila. Sinabi ko na nga sa inyo mga kababayan, no? Pagkatapos yan kay Digong, ano na namang isusunod nila? Tapos na yung hair follicle test eh. Tapos na yung Aimee na bangag-bangag eh. Kay Digong na naman sila. Ano na namang sunod kay Digong? Balik na naman sa rally. Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, no? At sa mga kataas-taasan na namuno dyan sa DDS, gumawa kayo ng bagong script. Oy! 'Di ba? Gumawa kayo ng bagong script. Bakit? Ang tao kasi alam na yung sunod eh. Pagkatapos ng bangag-bangag, si Digong na naman. Tapos ano na naman mangyari kay Digong? Ito yan, mga kababayan. Bukod dito sa hearing nila ni Digong, ngayon, na wala daw due process, sabi ni Marcoleta. Tanong ko lang, yun bang mga biktima ni Digong sa war on drugs may due process? Wala rin. Kaya nga nakulong siya ngayon eh. Ngayon mga kababayan, kaya ngayon, paiingayin nila si Digong. Ulitin ko ha. Alam ko na yan kasi nga, sabi ko nga sa inyo, lahat po ng grupo na yan, may mata po ako. Ang huli nila dyan, si Digong. Kasi ganito mga kababayan, hindi aabot ng 2026, mamatay na si Digong. Hindi aabot ng 2026, mamamatay na si Digong. Kaya ngayon mga kababayan,
Si Digong ang kanilang paiingayin. Kasi bakit? Once na si Digong iingay, babalik ang simpatya ng tao kay Sara. Bakit? Kasi doon sa agenda nila, yung panghuli, Cory at Ninoy version. Yun sa agenda. Yan ang sinabi sa akin ng mga biik na walang puwet na nagpadala sa akin. According sa agendum nila, rally ng pangkalahatan sa bayan, rally ni Kiko, walang epek, rally ng INC, magsalita si Amy, walang epek, lalabas si Saldico, walang epek. Ngayon, paiingayin nila si Digong. Bakit? Kasi, ang mangyari, si Digong po ay mamamatay na. Ulitin ko po ha, si Digong po, isang pirma na lang ng bulate sa impyerno, kukunin na siya. May balahibo pa kasing 5 nakadikit sa manok ni San Pedro. Pag natanggal yung 5, mamamatay na si Digong. Paiingayin nila si Digong. Tingnan nyo, lahat ng DDS dito, puro Digong na yan. Wala na silang maano. Kasi walang effect yung bangag-bangag ganun eh. Walang effect. Si Digong yan. Pag namatay si Digong, ang gagawin nila dyan, si Digong, si Sara tatakbo. Digong, may rason na tatakbo si Sara. Kaya pinahirapan nila si Tatay Digong dahil sa pagsakripisyo ni Tatay Digong sa dahig. Handa siyang mamatay para sa taong bayan. So tatakbo ngayon si Sara. Tatakbo ngayon si Sara ang presidente. Ang tawag doon, Ninoy and Cory version. Namatay si Ninoy, naging presidente si Cory. Alam ko na yan, mga kababayan. Gagamitin nila ang pagkamatay ni Digong. Mark my word. Alam ko na yan. Kaya tignan nyo ngayon, inumpisahan na nila. Sabi ko nga sa inyo, si Digong, hindi na aabot January 1, 2, 3 yan. Mamamatay na yan. Bakit? Pakita ko sa inyo Yung welfare check, tignan nyo mga kababayan Ito, mga kababayan. yung malaking rally daw na magaganap. Ito. Pakinggan ninyo Digong, handa na magpahinga. Bakit sasabihin ni Pulong? Ready na daw siya magpahinga. Salamat sa inyo. Tingnan po kami, dito kami ready. Naging seryoso po yun sa Diba? Ang gusto ni Tatay Digong, please keep 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, paiingayin nila si Digong. Bakit? Kasi sa ngayon, wala ng kredibilidad si Sara. Hindi na yan mananalo. Ang gagawin nila dyan, mga kababayan, ang script nilang Ninoy and Cory version 2.0. Yun ang sabi sa akin ng aking mga biik na walang puwet na mga reporter. Diba? Diyos ko naman, ang agenda nila, rally, trillion rally, sabayan manggulo, walang epek, hindi na patalsik si Marcos. Pangalawa, mag-rally si Kiko Barsaga, hindi natuloy kasi umuwi naglaro. Lumabas si Saldico, naglabas ng 100 billion, nako, nabisto, palpak. Lumabas ang rally ulit ng INC. Nag-rally, lumabas si Amy, nagsalita, adik si Bongbong, maliit pa lang kami. Kinumbinsi ko na siyang mag-asawa na sila ni Lisa, pero mali ako. Pareho pala sila. Walang epek. Anong sunod? Si Duterte mamamatay. Si Duterte may sakit. Si Duterte kawawa. Si Duterte handang magsakripisyo para sa bayan. Gagawin nila yang si Jesucristo, si Digong. Kung si Jesucristo nilatigo ng nilatigo, pinako sa krus hanggang sa mamatay, ganon ang itatak nila sa isipan ng mga bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, manyakis, patay gutom, at mga bungol, at mga bobo na DDS. Yan ang ipapa-adapt nila, i-mind conditioning nila ang mga bobong DDS.
Rating nila sa lahat na si Digong ay parang si Hesus Kristo. Nagsakripisyo para sa Pilipino, nagpakulong sa dahig hanggang sa namatay. So ang rason para makabawi, tumakbo ka Inday hanggat may lupa. Putang ina. Di ba? Ha, si Tatay Digong kawawa, nagsakripisyo sa ibang bansa, kinulong para sa taong bayan, kasalanan ng mga adik, sinalo ni Tatay Digong, kawawa ang mga biktima ng mga adik. Ngayong mamatay si Digong, tumakbo ka Inday para sa bayan. Kaya ako naka-green eh. Na? Tumakbo ka Inday. Iboboto nyo pa ba? Diba? Yun ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Nasa agenda na nila yan. Nasa agendum. Planado. Tingnan nyo, ilang linggo yan. Halos magdadalawang linggo yan. Mga kababayan, puro yan digong, puro digong. Ang lagi nilang ipaparating, tingnan nyo, babalik na naman yan si Sara sa dahig niyan. Tapos, una, di ba, pumunta si Pulong. Hindi nila araw-arawin nandun para ma-excite ang tao. Ang sasabihin niyan ngayon, di ba? Tingnan ninyo, may lalabas siya na balita na si Kopman magsabi sa mga kumakalat na balita na unconscious ang presidente at biglang nahimatay, hindi po yun totoo. Kasi hindi naman talaga totoo. Tapos sasabihin niyan sa mga nagpapakalat, fake news po yan. Sasabihin nila, sasabihin na naman ng mga DDS, hala, nahimatay na daw si Tatay Digong. O di ba, naalala nyo, lumabas si Pulong. Anong sabi ni Pulong? Ready na daw siya magpahinga. Salamat sa inyong sumulot. Tingnan po kami, dito kami ready. Diba? Ano ba ibig sabihin ready na siya magpahinga? Ready na daw siyang mamatay. It's part of a drama. It's part of the script. Diba? Susunod yan, tignan nyo, mga ano ba ngayon? December, second week of December, mga kababayan. Second week of December, pupunta yan si Sara ng dahig. Anong gagawin doon? Eto na, papresko na naman yan araw-araw. Andun na naman yung mga vloggers. Tapos sasabihin naman yan, yun po ang sabi sa akin ni PRRD na ready na daw kasi siya. Ako naman, bilang isang Filipino, tanggap naman po namin. Pero isa lang naman po ang hiling niya, na bago siya mamatay, sana sa Pilipinas siya mawalan ng hininga. Kasi mapait po bilang, syempre, si Tatay Diggs, si PRRD, presidente po ng Pilipinas yan. Kung si Marcos nga inilibing kahit nag-martial law, si Tatay Diggs pa kaya, hindi ba siya pwedeng doon na lang muna siya mamatay sa Philippines bago mawalan ng hininga, iuwi na muna siya? Ganun yan. May mabibigkas yan na Marcos Sr. Si Marcos Sr. nga nilibing sa libingan. Alam naman natin kung ilan ang biktima ng martial law. Sabi nga, nako, kasi nga ang version nga niyan, mga kababayan, Ninoy Ancory version 2.0. Yan po yun. Para pag namatay si Digong, may katwiran si Sarang, tumakbong presidente. Tumakbo ka, Inday. Para kay Tatay Diggs, Inday. Ipaghiganti mo si Tatay Diggs, Inday. Yung mga DDS, ipaghiganti ni Inday. Ipaghiganti ni Inday. So, ang para sa taong bayan, wala na. Bakit? Ang gagawin ni Sara, maghiganti na lang siya kay Marcos. Tatakbo siyang presidente, kay ipaghiganti niya ang tatay niya. Hindi siya tumakbo ng presidente para magserbisyo sa bayan. Kasi ang nasa isip niya, ipaghiganti ko ang tatay ko, ipaghiganti ko ang tatay ko. Puro na lang ganyan, mga kababayan. Ipaghiganti ang tatay. So, paano na yung para sa bayan? Wala na. Tumakbo si Sara para ipaghiganti ang tatay. Hindi siya tatakbo para magserbisyo sa bayan. Yun. Yan ang nasa agenda nila. Diba? Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, sabi ko nga sa inyo, magilit ako ng liig kung makauwi si Digong. Pero bago man umuwi yan, nakagarapon. Nakakartoon. Yan ang gagawin nila. Total, mamatay na lang din naman si Digong. Gamitin natin ang simpatya ng kabubuhan ng mga DDS para maniwala sa akin, para manalo ako. Takbo, Inday, 2028. Kasi namatay ang iyong tatay. Takbo, Inday, ipagtanggol ang tatay.
Ganun yan, mga kababayan. So alam nyo na, mga kababayan, yung rason. So yun lamang po, mga kababayan, yung ating live ngayon. Alam ko na 1 oras na tayo, no? Mahigit. Di ba? Wala na ang bansa. Kasi bakit? Ang ipaglaban niya, ipaghiganti niya, ang tatay niya, hindi na ang bansa. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po. Tignan ninyo, kung hindi mangyari yan, sabihin nyo akong sinungaling. Sabihin nyo akong sinungaling kung hindi mangyari yan. Nako, kung si Pebbles may nilalabas na mga nauuna bago nangyari, ako meron din. Hindi pa nila nagawa, alam ko na. Yun ng kay Kiko Barsaga. Nagplano sila, nabisto na natin, di ba? Walang pumunta, hindi nakaka-excite. Kasi wala naunahan na natin. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, marami po talagang DDS na galit sa atin, sa aming mga vloggers. Kasi bakit? Na-impluensyahan namin yung mga tao na ma-educate namin at hindi magpapauto sa mga kabubuhan nitong mga DDS. Di ba? Kailangan unahan mo na sila. Unahan nyo na. Huwag na kayong magpapaniwala. Oo. Diyos ko. Diba? Tumakbo si Sarang Vice President, walang plataforma. Kaya wala kang dapat sisihin kasi tumakbo siya. Wala naman siyang sinabing project na gusto niyang gawin pag nanalo siya. Sa 2028, kung tatakbo siyang presidente, anong plataforma? Wala. Nga. Ipagitanggol ang tatay. So, paano yung para sa bayan? Nga rin. Diba? Diba? Takbong Vice President, walang plataforma. Tatakbo sa 2028 presidente, wala rin plataforma. Ang plataforma niya, ipagtanggol ang pamilya, ipaghiganti ang nangyari sa tatay niya. So, paano kayong Pilipino, ibuboto nyo pa ba? So, yun lang, mga kababayan.